Bakit nga ba hindi nabenta sa dayuhan ang Manila Hotel? Mas mataas ang bid ng foreign company. Pero bakit ang Supreme Court pa rin ay pumabor sa Filipino bidder? Ito ang mahalagang constitutional issue sa kasong Manila Prince Hotel versus GSIS na may GR number 122156 na dinesisyonan noong February 3, 1997. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ang Government Service Insurance System o GSIS ay nagpasya na ibenta ang 51% shares ng Manila Hotel Corporation. Ang Manila Hotel Corporation ang may-ari ng makasaysayang Manila Hotel. Ang pagbebenta ng shares ay bahagi ng privatization program ng gobyerno. Dalawa ang pangunahing bidder. Una, ang Manila Prince Hotel Corporation, isang Filipino corporation na nag-alok ng 41 pesos and 58 centavos bawat share. Pangalawa, ang Renong Berhad, isang Malaysian firm na nag-alok ng mas mataas na bid na 44 pesos bawat share. Sa ordinaryong bidding, iisipin natin na ang highest bidder ang mananalo. Pero sa kasong ito, hindi ganon kasimple ang usapan. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan ay hindi ordinaryong property lamang. Ang pinag-uusapan ay ang Manila Hotel, isang makasaysayang simbolo ng ating bansa. Matapos malaman na mas mataas ang bid ng Renong Berhad, ang Manila Prince Hotel Corporation ay nagpadala ng sulat sa GSIS at sinabi na handa itong tumugma sa 44 pesos bawat share na bid ng Malaysian firm. Ibig sabihin, minatch ng Filipino Corporation ang highest bid. Pero tinanggihan ng GSIS ang matching bid ng Manila Prince Hotel Corporation. Dahil dito, umakyat ang kaso sa Supreme Court. Ang pangunahing legal basis ng kaso ay Article 12, Section 10, second paragraph ng 1987 Constitution. Ang sabi ng Constitution, in the grant of rights, privileges, and concessions covering the national economy and patrimony, the state shall give preference to qualified Filipinos. Ito ang tinatawag na Filipino First Policy. Sa simpleng paliwanag, kapag ang transaksyon ay may kinalaman sa national economy and patrimony, dapat bigyan ng preference ang qualified Filipinos. Pero may tatlong tanong na kailangang sagutin ang Supreme Court. Una, ang Filipino First Policy ba ay self-executing? Ibig sabihin, pwede ba itong ipatupad kahit walang karagdagang batas mula sa Congress? Pangalawa, ang Manila Hotel ba at ang 51% controlling shares ng Manila Hotel Corporation ay bahagi ng national economy and patrimony? Pangatlo, ang pagbebenta ba ng shares ng GSIS ay isang state action na sakop ng Constitution? Sinagot ng Supreme Court ang mga tanong na ito. Una, sinabi ng Supreme Court na ang Filipino First Policy ay self-executing. Ibig sabihin nito, hindi kailangan ng karagdagang implementing law para magkaroon ito ng bisa. Ayon sa Korte, ang Article 12, Section 10, second paragraph ay isang mandatory positive command. Hindi ito simpleng suggestion. Hindi ito simpleng policy statement. Ito ay direktang utos ng Constitution na dapat ipatupad. Pangalawa, sinabi ng Supreme Court na ang Manila Hotel ay bahagi ng national patrimony. Bakit ito bahagi ng national patrimony? Dahil ang national patrimony ay hindi lamang tumutukoy sa natural resources. Kasama rin dito ang cultural heritage ng sambayanang Filipino. Ayon sa Korte, ang Manila Hotel ay hindi ordinaryong hotel lamang. Ito ay isang historical landmark. Ito ay naging saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay naging venue ng mga political, cultural, and historical events na may kinalaman sa ating pagkakakilanlan bilang bansa.
Kaya sinabi ng korte na ang Manila Hotel ay bahagi ng ating national economy and patrimony. Pangatlo, sinabi ng korte na ang 51% shares ng Manila Hotel Corporation ay hindi maaaring ihiwalay sa mismong Manila Hotel. Bakit? Dahil ang 51% shares ay controlling shares. Kung sino ang may hawak ng 51%, siya ang may actual control and management ng hotel. Kaya kahit shares ang ibinebenta, ang tunay na epekto nito ay control over the Manila Hotel. Pang-apat, sinabi rin ng Supreme Court na ang pagbebenta ng shares ng GSIS ay state action. Hindi maaaring sabihin ng GSIS na ordinaryong commercial transaction lamang ito. Ang GSIS ay government instrumentality at ang sale ay kailangang aporbahan ng government authorities, kabilang ang Committee on Privatization. Dahil dito, ang transaksyon ay sakop ng Constitution. Ngayon, ano ang naging ruling? Sinabi ng Supreme Court na dahil ang Manila Prince Hotel Corporation ay isang qualified Filipino corporation at minatch nito ang 44 pesos per share bid ng Renong Berhad, dapat itong bigyan ng preference. Mahalaga nating linawin, hindi sinabi ng Supreme Court na laging talo ang foreign bidder. Hindi rin sinabi ng korte na pwedeng piliin ang Filipino kahit hindi qualified. Ang rule ay ito: kung ang transaksyon ay sakop ng national economy and patrimony at may qualified Filipino na kayang tumugma sa bid ng foreign entity, dapat bigyan ng preference ang qualified Filipino. Sa kasong ito, ang Manila Prince Hotel Corporation ay qualified Filipino bidder. At nang minatch nito ang highest bid, naging obligasyon ng GSIS na tanggapin ang matching bid nito. Kaya inutusan ng Supreme Court ang GSIS, Manila Hotel Corporation, Committee on Privatization at Office of the Government Corporate Council na itigil ang pagbebenta ng 51% shares ng Manila Hotel Corporation sa Renong Berhad. Inutusan din sila na tanggapin ang matching bid ng Manila Prince Hotel Corporation na 44 pesos per share at gawin ang mga kinakailangang dokumento para maisakutuparan ang sale. Ano ang mahalagang aral sa kasong ito? Ang Filipino First Policy sa Constitution ay hindi dekorasyon lamang. Ito ay enforceable constitutional command. Ang national patrimony ay hindi lamang lupa, minerals, forest, o natural resources. Maaari rin itong sakupin ang cultural at historical heritage ng bansa. Ang mga government instrumentalities tulad ng GSIS ay hindi maaaring umiwas sa Constitution kahit ang ginagawa nila ay commercial transaction. Kapag may state action, kailangang sumunod sa constitutional mandates. At ang preference sa qualified Filipinos ay hindi automatic favoritism. Kailangan pa rin na qualified ang Filipino at sa ganitong bidding situation, mahalagang kaya nitong tumugma sa highest bid o sa terms ng foreign bidder. Sa madaling salita, sa Manila Prince Hotel versus GSIS, sinabi ng Supreme Court na kapag national economy and patrimony ang pinag-uusapan at may qualified Filipino na kayang tumapat sa offer ng foreign bidder, dapat bigyan ng preference ang Filipino. Hindi dahil anti-foreign investment ang Constitution, kundi dahil may mga bagay na may pambansang halaga na dapat pangalagaan para sa mga Filipino. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, mag-like, i-share at i-follow ang ating channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.